Isa pa. Clear. Isa pa. Clear. Isa pa. Ready? Clear. Pag-angat ng dibdib ni Shane habang pilit na isinasalba ng mga doktor ang buhay nito. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon. Sa nangyaring labanan sa loob ng mansyon ay tuluyan nang bumagsak ang lahat sa ospital. Sa pagdating kasi ng mga magulang ni Guillermo ay ganito ang nangyari. Anak? Agad na yumuko itong si Don Garciano at ang kanyang asawa para pulutin ang kanilang anak sa sahig na noon ay nasa anyong pagiging tao na. Nang gabing iyon ay hindi naman nagalit itong si Don Garciano at Doña Libiña. Dahil sa galawan nila, parang normal lang naman ang mga ganong pangyayari patungkol sa kanilang anak. Kasi hinayaan lang ni Don Garciano at Doña Libiña na maisalba din ang buhay ni Shane ng gabing iyon. Nang bubuhatin pa sana ni Ben si Shane. Ben! Ako na, Ben! Mabilis na salita ni Julius. Hindi, ako na. Salita na pagpipilit naman ni Ben. Nang binatukan pa ni Julius itong si Ben. Tingnan mo nga yung sarili mo. Halos di ka na makatayo. Gusto mo pang buhatin si Shane? Sabi ni Julius na nag-aapurang binuhat si Shane. Ah, pare, paano pala ako? Tanong ni Ben na iika-ikang tumayo. Bahala ka nga dyan. Salita ni Julius. Ano ba? Sabay kamot ni Ben sa ulo na naglalakad na pasunod kay Julius. At doon na nga ay idiniretso na si Shane sa sasakyan, papunta sa ospital. Kasama na rin si Ben syempre. Naiwan na noon sina Don Garciano at ang kanyang asawa sa mansyon. Pati si Guillermo at si Tata Dencio. Dahil sila na rin na mga lahi ng lagwit ang nakakaalam kung paano pagalingin yung dalawa. Clear! Di pa rin tumataas ang procedure life ni Shane. 50-50 pa rin. Pero syempre, di nabago sa mga doktor ang mga ganong kalagayan. Kaya't hanggang nakikita nila na lumalaban pa rin si Shane para sa kanyang buhay, ay patuloy pa rin sila sa pagsalba dito. Hanggang sa inakala na nilang wala na si Shane. Nagtaas na rin ng kamay ang doktor. Nang biglang mapansin ng mga to na tumaas ang vital procedure ni Shane. Humirit pa ng 2 pagkuryente ang doktor. Isa pa. Clear! Sa huling bagsak ng katawan ni Shane sa kama, ay nabuhay na siya. Kaya naman para kay Shane ay pangalawang buhay na niya ito. Sa paglabas naman ng nurse, papunta sa lugar ni Julius. Sino po ang kamag-anak ni Shane Abante? Room 317. Ako ho. Tayo agad ni Julius at lapit doon sa nurse. Sinabi naman ng nurse na okay na ang lahat. At antayin na lang ni Julius ang sasabihin sa kanya ng doktor. Nang magising si Shane ng araw na rin na yon, ang unang nakita niya na nakaupo sa kanyang tabi ay ang Kuya Julius niya. Nang akmang babangon na sana si Shane, biglang kumirot ang kanyang mga paa. At doon lang niya napansin na puno ng benda ang paa nito. At nakasabit pala habang siya ay nakahiga. At pati pala ang kanyang liig ay meron ding brace. Sinabi na yon ni Julius. Huwag ka munang masyadong gumagalaw, Shane. Kumain ka na lang muna para makabawi ka ng lakas. Oo nga, kain ka muna. Sunod na salita naman ni Ben na nasa likod na ni Julius. Okay na rin pala si Kuya Ben niya. At sa paglapit nga ni Ben,
Agad na nagtanong itong si Shane kung kumusta naman si Tata Densyo. Hindi agad nakasagot yung dalawa. Bagkus ay, wala kang dapat alalahanin, Shane, sa ngayon, kundi ang pagpapagaling mo. Huwag ka nang mag-isip ng kahit ano. Paibang sagot ni Ben sa usapan. Pero makulit itong si Shane at inulit-ulit ang tanong kung ano ngang nangyari kay Tata Densyo. At sa huli, sumagot yung dalawa ng sabay. Patay na si Tata Patay na Densyo. si Tata Densyo. Isipin mo na lang ang paggaling mo, Shane, para makaalis ka na agad dito. Uwi ka pa ni Ben. Si Guillermo, di ba napatay naman natin siya? Tanong ni Shane. Ngumiwi ang ulo ni Ben. Buhay siya, Shane. Di ba nga't sabi ni Tata Densyo, hindi naman natin siya papatayin. Buhay si Sir Guillermo. Sabay sabi niya nun. Pero Shane, wala na yung tenga ni Boss Guillier. Naputol. Tawa ni Julius. Tawa na rin ni Ben. Aswang siya pero di makapagpatubo ng tenga. Salita pa ng pabiro ni Ben. Ewan ko na lang kung di pa magtanda si Sir Guillermo. Salita ulit ni Julius at tatawa-tawa ang mga to. Napangiti na rin si Shane pagkatapos ng halos buwis-buhay na pagharap nila kay Guillermo. May ngiti pa rin na natira sa kanilang mga labi. Nang sa kalagitnaan ng usapan ng tatlo, naalala ni Shane ang kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang ama. Agad naman na sumagot itong si Julius na naitawag na niya sa pamilya nito ang nangyari at napalitan na naman ng kalungkutan ang usapan ng tatlo nung nasabi ni Julius na nasa ospital din ang ama ni Shane na si Mang Armando na mild stroke daw ito nung nabalitaan niya ang nangyari. Naisip tuloy ni Shane ang pagbabawal niya noon sa kanyang ama sa labis nitong paninigarilyo at pag-inom ng alak. Baka yun na rin kasi ang isang dahilan. Wala namang magawa si Shane sa pagkakataong iyon para puntahan ang kanyang ama dahil din nga sa kanyang kalagayan. Nang tumingin itong si Ben sa oras at nagsalita ito ng, babalik na tayo ng mansyon, Shane. Pero sa pagkakataong ito, doon na rin kami titira ni Julius. Oh, ayos. Mapabantayan na natin si Lady Guard yan. Natutuwang salita ni Julius. Oo, sa palagay ko may kinuhang nurse si Doña Livinia para mag-alaga din sa kanya. Paliwanag pa ni Ben. Sa sumunod na araw ay tuluyan nang nakabalik itong tatlo sa mansyon. At sa pagpasok nila sa bahay, pansin ni Shane na bumalik na ito sa dating kaayusan. Malinis na ito. Wala na yung mga nasirang bagay dahil sa pagwawala ni Guillermo. Hanggang sa may sumalubong na isang matanda sa kanila na isang kuba. Yun na pala ang bagong katiwala na ipinalit kay Tata Densyo. Sumunod na nakita ni Shane na sumalubong sa kanila ay si Don Garciano at Doña Livinia. Kumusta? Bate ni Doña Livinia. Ah, honey. Siya pala yung anak ni Armando na ipinalit niya sa kanyang trabaho. Pakilala ni Doña Livinia kay Shane. So ikaw pala ang natitipuhan ng aking uniko iho. Komento ni Don Garciano sabay siko naman ng kanyang asawa. Ah, ang ibig sabihin ng aking asawa ay napakabuti ng iyong ama dahil sa anak din niya ang kanyang ipinalit at ipinagkatiwala ang pangangalaga sa aming uniko iho. Nakakataba ng puso
at nagpapasalamat kami sa iyong ama. Paliwanag pa ni Doña Livinia. Sunod na tawag niya doon sa matandang kuba. Arnolfo, ihatid mo na sila sa kanilang silid. Huwag kang babagal-bagal ha. Iha, sabihin mo lang kung may iba pa kayong kailangan. At kayo rin, Julius, Ben, kami nang bahala dito. Sabay abot ng sobre nitong mag-asawa kay Shane. Wala naman naramdaman si Shane na kakaiba sa pagdaupang palad nila ni Doña Livinia, kundi mahigpit lang na hawak nito. At nung itinulak na ni Ben ang wheelchair, nasakay nga si Shane. Narinig pa ni Shane na bumulong pa itong si Don Garciano. Maganda siya. Tahimik ka nga. Pangpipigil naman sa kanya ng kanyang asawa. Dumaan ang araw, linggo at buwan. Nandoon pa rin naman si Shane sa mansyon. Kasi naging maayos din naman na lahat mula nung nanatili doon sa mansyon si Ben, Julius at ang mga magulang ni Guillermo. Sa mga kapanahonang ito ay hindi na rin lingid sa kaalaman ni Shane na nababaliw lang pala itong si Guillermo dahil sa sobrang pagkagusto kay Shane. Mukhang ang isang aswang na lagwit ay labis na umiibig kay Shane. Panay ang mga tingin ni Guillermo sa kanya sa mansyon, pero hindi naman talaga sila nakakapag-usap hanggang sa malapit nang sumapit ang kaarawan ni Guillermo. Itong si Shane ay magaling din pala na kumanta. Nung may nakita siyang lumang gitara sa isang kubo sa loob din ng bakuran ng mansyon. Nandoon din si Ben at Julius. Nang habang nagkakatuwaan itong tatlo, nang muli namang lumapit itong si Doña Livinia kay Shane. Iha, magandang araw sa'yo at sa inyong dalawa. Alam mo naman na malapit na ang karawan ng aking anak. Sana ay makisaya kayo sa araw na yon. Doña Livinia? Baka kasi aalis na rin po ako dito eh. Ha? Bakit? Bakit di mo muna subukang kilalanin ang aming anak, iha? Ramdam ni Shane kung anong ibig sabihin ni Doña Livinia. Kung ano man ang nagawa sa iyo ni Guillermo noon, ay pasensya ka na. Pagpapakumbaba ni Doña Livinia. At sana ay mabigyan mo ng pagkakataon ang aking anak. Nakilalanin siya. Pasensya na rin ho kayo, Doña Livinia. Pero kahit kailan ho ay hindi ko magugustuhan ang lahi ng aswang. Salitang diretsa ni Shane. Kaya nga po, aalis na po ako dito. Napayuko si Doña Livinia sa sinabing yun ni Shane. Sabay salita na lang nito na, O sige iha, antayin mo na lang na matapos ang kaarawan ni Guillermo at doon ay makakaalis ka na ng matiwasay dito. Pwede ba yon iha? Lingid sa kaalaman nila Shane na nasa malapit din lang pala itong si Guillermo at naririnig nito ang kanilang pinag-uusapan. Mabilis na pumasok ito sa mansyon at doon ay nakarinig sila Shane ng malakas na paghiyaw na parang nababaliw na naman itong si Guillermo. Pumayag si Shane sa kagustuhan nila na manatili muna siya sa mansyon hanggat hindi natatapos ang kaarawan ni Guillermo. Nang sumapit na nga ang kaarawan ni Guillermo, maraming panahuin ang dumating. At karamihan doon ay puro mayayamang tao. At ang isa nga doon ay isang sultan na dumayo pa sa lugar nila Guillermo. Pero alam nyo ba na ang taong yon ay isa ring lahi ng aswang? Habang nagaganap ang kasiyahan, ay sunod-sunod itong mga panauhin na nagsasalita sa mikropono. Tapos may konting sayawan.
At dun nga ay naisayaw pa ni Guillermo itong si Shane. Nang biglang naalala ni Shane ang lahat sa kanyang isipan. Mula nung dumating siya dun. At dun ay naitulak niya si Guillermo. Pagkatapos, nang natigilan sila sa pagsasayaw, ay nagpalakpakan pa ang mga hinayupak. Bakit kanyo? Kasi karamihan sa mga bisita nila ay mga aswang. At yung sultan, nung habang nagsasalita si Don Garciano, "Buhay sa buhay, buwis buhay para sa dugo, at buhay para sa mga nandito." Matalinhaga nitong huling salita na ang hirap intindihin. Habang nakatayo naman si Shane ng mga oras na yun, tsaka niya napansin na nakatitig pala itong sultan sa kanya. Nakasama ang isang katiwala din doon sa mansyon. At bulong nito sa kanya, "Napakaganda at ang bango-bango ng kanyang dugo." "Ay, wag po yan. Baka mapahamak lang po kayo, Sultan." "Anong mapapahamak? Hindi mo ata ako kilala." Nang bigla na lang tumayo itong sultan at palapit na kay Shane. Nakita ni Shane na palabas na ang pangil nito at naghahanda na upang siya ay lapain. Agad na umatras itong si Shane kung saan may nakita itong kutsilyo na nakalagay sa tray na buhat ng isang waiter. Bago makadikit itong sultan, ay kanya itong sinalubong ng suntok. Pagpaling ng mukha nun, ay sabay kuha ni Shane ng kutsilyo sa tray. Sabay baon ng saksak sa liig ng sultan na aswang. Agad naman na napansin ng mga tao sa kasiyahan na may nag-umpisang gulo. Nang nagsalita pa itong sultan, "Ano pang hinihintay nyo? Sugurin nyo!" sabi nito sa kanyang mga tauhan. Agad na sumugod ang mga alipuris nito at agad din naman na naalarma si Ben at si Julius. At dun na nga, kasama ni Shane ay nakipagbakbakan itong tatlo sa gitna. Sapak, tadyak, sipa doon, suntok doon, basag ng mga bote at baso. Sa di inaasahan nga na pangyayari, ay nagkagulo sa mismong kaarawan ni Guillermo. Patuloy pa rin ang rambulan na tila ba walang umaawat sa gulo. Kutsara, tinidor, at upuan, tray, kahit anong mapulot ng tatlo ay kanilang ginagamit na armas para madepensahan ang kanilang mga sarili. Hampas doon, saksak pa ng tinidor ni Shane nang biglang may nagilitan si Shane ng isa sa mga yon sa liig. At halos mahiwalay na ang liig nun sa laki ng hiwa na nagawa niya. Parang halos yung buto na lang yung nagdudugtong sa ulo nun sa katawan. Napatigil ang mga sunod-sunod na umaatake sa kanila. Ano? Sino pa ang gustong makipagpatayan? Salita ni Shane habang humahangos, sabay bunot ng kanyang 38 na barel na nakatali noon sa kanyang hita at sabay tutok sa mga nakapalibot sa kanila na ang karamihan ay mga aswang. Nang bigla na lang lumabas si Guillermo sa harapan ni Shane at humarang sa mga aswang na aatake. Umangil si Guillermo sa mga yon. Hindi naman kumilos itong si Guillermo. Basta nakaharang lang ito. Tumahimik ang lahat, pero parang naghahanda pa rin ang iba para lapain si Shane. Nang mapansin ni Shane na halos mahubaran na pala siya sa kanyang kasuotan dahil nga sa pakikipaglaban,
Halos kita na yung kaluluwa nito. Na-imagine mo, kabagis? Haha. Nang nagpakita na itong mag-asawa. Huminaon ka, Shane. Huminaon ka. Paghingal pa rin ni Shane sa pagod. Julius, Ben, huminahon kayo. Huminahon na kayong tatlo. Adolfo! Adolfo! Dalhin mo na sila sa kanilang silid para makapagpahinga. Biglang kumalma ang lahat sa salita ni Don Garciano at ni Doña Libiña at sa tibay nga ng salita ng mag-asawa. Natigil na ang kaguluhan ng gabing iyon. Nang sumunod na araw, pagkatapos ng kaarawan ni Guillermo, ay tuluyan nang nagpasya si Shane na umuwi sa kanila. Sa paglabas nito sa pintuan ng bahay, hanggang sa pagsakay nito at paglabas sa bakuran ng mansyon, ay nakatanaw naman itong si Guillermo sa kanyang pag-alis. Sabay may tumapik sa balikat ni Guillermo. At yun ay si Don Garciano. Huwag kang mag-alala, anak. Malay mo, bumalik pa siya. Yun na nga ba? Kung babalik pa kaya si Shane sa amo niyang aswang. Alright, ang galing ng kwento. Shane, you know your real name. Salamat sa bigay mong story, ha. Pasensya ka na at marami akong kinat sa story. Pero inaayos ko yung mga yon. Labas natin pag okay na. Sa ngayon, eto muna ang ating finale kay Shane. Para sa inyong kaalaman, mga kabagis, ha. Heto actually hindi naman clue. Kasi napakarami naman talagang listeners maski sa abroad. Nasa abroad na po ngayon si Shane at isa ng nurse. Lugi kayo, mga kabagis. Kita ko na siya. Ang ganda talaga. Shoutout na nga tayo. Shoutout po kay Miss Jutesa sa walang sawang pagsuporta sa ating page at sa channel. Shoutout din po kay Mr. Red Villanueva Rivera. Salamat sa iyo, kabagis, at lagi kang nandyan. Shoutout din po kay Wenilyn L. Baltasar. Shoutout din po kay Lebe Antojado Argente. Shoutout din po kay Dos Chil Calmado. Shoutout din po kay Ramos M. Mirasol. Shoutout din po kay Gigi Malakad from Saudi Arabia. At sa inyong lahat, mga kabagis, salamat sa tunay na suporta.